Hi there mga beloved yung soulmates. Kamusta po kayong lahat? Andito naman po yung lingkod para bigyan po kayo ng isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lang po sa inyo lagi inabangan. Sinusubaybayan Lorenzo Tarot Channel. Kamusta po kayong lahat? Mega shoutout po sa lahat ng ating soulmates na lagi nakaabang, nakasubaybay at laging nanonood. Maraming salamat po sa inyo nakakataba sa puso ng mga komento sa suporta at tiwala. Okay? Mega shoutout rin po sa ating mga masisipag na overseas Filipino workers o OFWs na laging nakaabang or laging nanonood po sa ating mga videos. Maraming salamat po sa inyo. I hope you're great. I hope you're in a good shape na I am praying na nasa mabuti kayong kalagayan, healthy po kayo, at of course, you're happy and safe. Sige po, ang ating pong reading ngayon ay isang timeless reading para sa ating mga pinakamahal na nasa sign ng Pisces. Pisces, para sa inyo to. Kapag sinabi po nating timeless reading, there's no pressure at also ibig sabihin po ay kahit kailan nyo po ito mapanood, next week, next month, or next year. So, ibig sabihin po ay para po sa inyo ang energy ng reading nito. And takes what only resonates, ha? Kapag hindi po kayo nakaresonate, pwede nyo naman pong kunin ang energy ng inyong reading sa ibang videos at sa ibang readers. Okay? This is for Pisces, Sun, Moon, Venus, Rising. Para po sa inyo to. Sige, last shuffle. And wag na natin patagalin pa, Pisces. Kunin na natin ang inyong 10 baraha. Sige, Pisces. The Spirit Universe, Spirit Guides, give us 10 cards po para sa aming mga pinakamahal na nasa sign ng Pisces. To those who are wondering, sa mga bago po sa ating channel, maybe magtatanong kayo bakit parang ang gulo ko po mag-shuffle. Yes, alam po yan ng ating mga soulmates na dito po ako nakakakuha ng mga magagandang cards. Just focus on the reading and dito po tayo komportable. That's why patuloy lang po, okay? Ayun, ganito, kunin ko yan. Ito, pangalawa, pangatlo. Okay? We have 3 cards na, Pisces, ha? Last 7 cards, please. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. May nahulog. Balik ko kasi masyado madami. Kapag bago po kayo sa ating channel at nagustuhan niyo po, please do subscribe and comment rin po kayo kapag naka-resonate po kayo sa ating reading. Nagre-reply po ako sa mga comments. 5, 6. Again, maraming salamat po. Hindi po ako magsasawa ulit-ulit na magpasalamat sa inyo sapagkat kung wala po kayo na aking mga avid followers, avid subscribers, ay hindi po natatamasa ng Lorenzo Tarot Channel ang success nito. Lalong-lalo na sa yung suporta nyo sa aking muling pagbabalik sa mga bago po dito kasi matagal po na panahon na nawala ako. And ngayon lang naman po ako nagkaroon ng videos or uploads. But I will do my best para magtuloy-tuloy na po ito. And I'm so happy sa overwhelming na response. Sige, kompleto na, Pisces, ang yung 10 cards. Huwag natin pang patagalin pa. Let's begin with your opening card. Okay. It doesn't mean na kapag nagsimula tayo sa hindi magandang baraha, ay magtutuloy-tuloy yan. Okay. Your first card, Pisces, is the 9 of Swords. What does it mean? Ang pinapakita daw dito, Pisces, ngayon ay nasa sitwasyon kayo na parang there's a lot of confusions, there's a lot of things running on your mind, ang dami mong iniisip to the point na makakaroon ka na ng sleepless nights. Ito, hindi ka raw makatulog sa mga nakaraang araw, mga nakaraang gabi. Ang daming mga bagay ang gustong-gusto mong ma-solve na. There's a lot of problems also you are facing that's causing you sleepless nights. Nagpapasakit sa ulo mo, consume ng time mo on thinking so much. Look at this 9 of Swords. It means, Pisces, na may mga pinagdadaanan daw kayo ngayon sa sitwasyon na talagang hindi kayo makatulog, hindi maayos ang sleep pattern mo. Kung ano man tong bagay na to, titingnan natin sa mga susunod na baraha. At pinapakita nito na you are in a situation of being uncomfortable. Ang daming gusto-gusto mong mga bagay na tumatakbo sa isipan mo na gumugulo at the same time siguro ang dami mong mga unresolved things na gusto mo na ma-settle and you really wanted peace of mind. Okay, tingnan natin. Your second card, okay, Strength card. This card is telling you, Pisces, kung ano man itong mga bagay na bumubulo sa isipan mo na nagkakos ng sleepless nights para sa'yo, is the universe is telling you na you don't need to give up. Okay, Pisces, because this Strength card, look at the color. Look at the color is joy. At the same time, kung titingnan mo yung babae,
kaya niyang napaamo niya yung, what is this, what kind of animal, but this is a wild animal. I can tell, hindi ko masasabing tiger o kung ano man to. But ang gusto ko lang sabihin dito, kung nakaya niyang paamuhin ng isang mabangis na hayop, so sabihin, binigyan siya ng lakas ni universe. And here you are, Pisces. This card is also telling you that this is not the best time to give up. Maybe, of course, hindi pwedeng hindi natin isipin ng mga bagay-bagay na gumugulo sa isipan natin. But it's just a matter of a positive mindset. Kailangan mo lang i-recalibrate ang isip mo na kailangan mahaharap ko to, masisolve ko to in a good way, positibo. Kasi kung magmumukmok tayo at ubusin natin ang oras natin, ang energy natin sa kakaisip at hindi tayo gumagawa ng paraan, hindi tayo humihingi ng sign sa universe, of course, mas lalong lalala ang problema. But don't worry, Pisces, because this is strength card. The universe is telling you that you will have bibigyan kanya ng sapat na lakas ng loob, wisdom ng malinaw na pag-iisip because of this strength card. That's why, please, sabi nga sa kanta, don't worry about the things, everything's gonna be alright. Okay? Pangatlo, King of Pentacles. May kinalaman din sa pera, sa usaping kaperahan ang mga bagay na tumatakbo sa isipan mo. Maybe ang dami mong gastusin, ang dami mong dapat bayaran. Actually, I can feel here also mga utang, Pisces, na hindi pa nasisettle na gustong-gusto mo na makalaya. Look at this one, King of Pentacles. I can see her also because this is a hierarchy card. I can see her na parang related din sa mga taong nasa authority, parang may katungkulan o medyo matataas na tao ang nautangan mo. Hindi ko pwedeng ipakita sa inyo, merong ibon ngayon na dumungaw dito sa side ng bintana. But this is a beautiful sign, ha, na talagang positive ang ating energy ngayon, yung vibes ngayong araw. Sige, pagpatuloy ko, Pisces. Ang gusto kong sabihin dito ay may kinalaman sa pera, ang bumubulabog or gumugulo sa isipan mo ngayon. Okay, maybe you are thinking of ways kung saan ka makakahanap ng pera na mahihiraman para masettle mo na itong mga bagay-bagay na to. Okay? King of Pentacles. Ang ganda ng ibon, hindi ko lang mana yung camera. Pang-apat, okay, Nine of Cups. Pisces, here you are, isa din daw sa bumubulabog sa isipan mo. It's because kung kanina related sa pera, ngayon related din sa career-wise. Maybe there are some of you, if you're a student na Pisces na nag-aaral, parang isa sa gumugulo sa isipan mo na related din doon. I can feel her parang tuition problems, bayarin sa school, mga projects at the same time, kung ano man tong mga school related. If you're working or sa career, you're thinking, gumugulo din sa isipan mo kung paano ka aangat. Maybe you're thinking of ways para ma-promote but parang parang hindi umaayon sa yung energy ng universe ang kasalukuyan. Maybe siguro yung iba sa inyo, inasikaso na, but because of talagang parang may problema sa pera, hindi basta-basta nakaka-move. Of course, limited ang magiging galaw natin kapag kulang tayo sa pera kasi pinapagalaw ng pera. But I can see here, this Nine of Cups also related. Okay, represents trouble or worrisome about may kinalaman sa career. Okay? Career-wise, student or if you're working, if you have job, maybe related ang daming pressure sa trabaho na nangyayari na parang kailangan i-submit agad. That's why also you are being pressured, nagkakaroon ka ng anxiety. Ito yun. Sa unang baraha, yung Nine of Swords yan. Ang daming mga dapat i-accomplish, dapat ipasa. Nakakadagdag din sa mga gumugulo sa isipan mo, Pisces. Okay? Let's continue with your fifth card. Oh, Chariot, ha? Look at this one. This is a very beautiful card. I can feel her na yung iba sa inyo ay matagal na nag-iisip na mag-resign sa trabaho. Kapag yan ang nasa isip mo ngayon, I'm telling you, kapag ready ka na, feeling mo talaga ay wala nang nangyayari dyan, please do your best. Okay, kung kaya mong gawin mo, that's because the Chariot card represents movement. Lilipat ka naman sa isang sitwasyon na at least papano ay magkakaroon ng relief ang buhay mo. Ibig sabihin, this also represents elevation. Yung iba sa inyo siguro you are waiting for approval of
It's like contract, mag-abroad, visa, or whatsoever. Basta elevation, something na from a certain position ay aangat or mag-move. Whatever it is, kung maybe you're also waiting for the sign for moving or switching career, lilipat ng trabaho, kung ano man yan. If it really what you wanted, this is the sign. Do it. Okay, this chariot card represents movement, um, changing of something, pagpapalit ng mga bagay-bagay, elevation, mabilis na galaw. With that Pisces, you are assured of victory and success kung ano man yung naisin mo. Okay? Tapos na tayo Pisces sa iyong first 5 cards, sa first row. Let's continue with the second row. Pang-anim mong baraha. Five of Swords, related na naman doon sinabi ko sa Chariot. Kailangan mo na talagang iwasan ang mga sitwasyon na hindi na healthy, toxic na yung environment. Tingnan mo, ayan o. Kailangan mo ding mag-cut off, lumayo sa mga tao na imbes na matulungan ka na mag-grow, but toxicities or parang discouragement pa ang napapala mo sa kanila. This is the best time to for you to realize, Pisces, na hindi naman kailangan marami, at least one or two, but at least these people are the one you truly valued, at the same time, pinavalue ka din. At the same time, napapakatiwalaan mo, they are happy for your success. Kapag nasa time na down ka, they are there to lift you up. Okay, kailangan na magbura, kailangan na mag-unfriend, kailangan ng basta. Yes, hindi ito madali. But kasi kapag kinakailangan na, if it's really necessary para sa iyong mental health, para sa ikabubuti ng buhay mo, kailangan natin gumawa ng mga action. Regardless kung ano man ang magiging reaction nila dito, it's not your job anymore to explain yourself. Hindi mo na kailangan ipaliwanag pa ang sarili mo. But you know what's inside in your heart, which is really, you really want a peace of mind as of the moment. Okay? I hope you're okay. Nasusundan ba? Ang ganda-ganda ng ating reading ngayon. Pampito, King of Wands. Look at this one, Pisces. Okay. You really need have the time. You really need have time for yourself to think. Kailangan mo muna talaga magmuni-muni. Kailangan mo muna ng introspection, Pisces. Kasi parang hindi nga, parang disorganized ang mga bagay-bagay sa buhay mo ngayon. Parang kahit ikaw hindi mo naiintindihan ang flow ng buhay mo, it's because siguro nga ang dami, you're always available to others at the same time nag-entertain ka ng mga reactions na sabi ko nga kailangan mo nang ikato. This King of Wands represents introspection, have time for yourself to unwind at the same time magpag-isip-isip ka. Kasi kapag di ba sabi ko pa, you need to recharge. Kailangan natin, sometimes kung kailangan natin pumunta sa beach, mag-isa, looking at the oceans at the same time, it will help to clear our mind at the same time makapag-isip tayo ng maayos. And here, this is what is necessary for as of this moment, Pisces, kailangan mo munang mapag-isa para makapag-isip ka ng mabuti. Okay? Again, maraming salamat po sa inyo ha. And ulitin ko po kapag naka-resonate po kayo sa ating reading ngayon, mag-comment po kayo. At the same time, kapag nagustuhan niyo, i-like, i-share niyo rin po ang video na to. And of course, huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe. Look, tingnan mo naman. Connect ang barahan natin. Malinaw na malinaw ang naisip parating ng universe sa you, Pisces. This is the best time para umalis na. Nakasakay ka sa bangka. Ayun na, katusok ang mga swords. So, kailangan mo na talagang umalis sa sitwasyon na hindi na maganda. Kailangan na talaga magkakaroon na ng movement. Confirm din to ng Chariot. Sabi ko magkakaroon ng movement. Kaya, I will tell you, Pisces, sa mga darating na araw, darating na panahon, maybe you will be surprised. Kung hindi ka gagawa ng paraan para umalis, siguro stay ka pa rin dyan. Whether you like it or not, with these cards na pinakita sa atin, this is also a sign of universe na baka si universe ang gumawa ng paraan para makaalis ka dyan sa sitwasyon na yan. Baka magulat ka, baka mamaya masakit ang paraan para makaalis ka dyan, but it is necessary for you. Kailangan gawin ng universe yan para makaalis ka, makausad ka. With this Six of Swords, there is a movement. Ayan, kailangan mo namang mag-try ng iba. Hindi pwedeng dyan ka na lang forever, lalong-lalo na kung hindi ka na masaya. Ayan, kino-confirm talaga. Kailangan mo talagang umalis. You need to move away from a certain situation that is really not working for you anymore, Pisces. Ayan, kailangan mo tanggalin. Dalhin mo lahat yung mga swords.
para makalaya ka, kailangan mo talagang gumawa ng aksyon, kailangan mo talagang gumawa ng paraan for you to be free. Okay? Pangsyam na baraha Pisces, here you are. You're also worrying about your finances. Sabi ko nga, related din sa pera. Kung gusto mo na kahit papano ay gumaan-gaan naman ang buhay mo na may kinalaman sa pera, siguro kung alam mo nga na yung sitwasyon na yan ay hindi naman talaga, it's not enough in terms of salary. Siguro kung trabaho na yan ay aside from pagod na pagod ka, exhausted ka, drained ka, hindi pa masyado okay yung income mo dyan. Why are you settling for that thing? Kung alam mo, Pisces, na you are talented enough, you have other skills na mapapakinabangan, then use it. Okay? Kumbaga, i-maximize mo kung anong meron ka na galing na talent. Maghanap ka ng tamang lugar na i-value ka. At the same time, papalagahan ka. Ito yung pinapakita nito. Kasi parang iniinsulto mo ang sarili mo na may galing ka, pinapakinabangan ka. At the same time, hindi ka naman binabayaran ng tama or hindi ka naman nakakapag-benefit dito. So, this is the best time na you need to move away. Kailangan mo na maghanap ng mga sitwasyon. Kailangan mo nang umalis sa sitwasyon na hindi ka binavalue or pinapahalagahan. Tapusin natin, Pisces, ang iyong napakagandang reading with your 10th and last card. Paulit-ulit ang move pag-alis. Tingnan mo, look at this, Pisces. 7 of Swords. So, tingnan mo, for you to be happy, kung gusto mo makamit yung nasa background na yellow, color of joy, kailangan mo talagang mag-decide na umalis na. Ayun, tanggalin mo na yung mga sword na yan. Please, drain na drain ka daw. Hirap na hirap ka, pero bakit ka pa rin kumakapit dyan? This is the best time. Ilan ba? Lumabas ang 5 of Swords, lumabas ang 6 of Swords, ngayon 7 of Swords. So, kailangan talaga, please, Pisces, kung mapanood mo to and you are waiting, you are looking for a sign, please, I am telling you, the universe is telling you with these cards na kailangan mo na talagang umalis. Kailangan mo namang sumubok ng iba. Huwag kang magpaka-martyr, huwag kang mag-antay na pagawan ka ng rebulto because that is impossible to happen. And with that, maraming salamat din naman kong Pisces sa inyong pagsama. I'm praying na maraming nasa sign ng Pisces sa makapanood nito ngayon for them para matulungan natin sila sa kanilang mga susunod na hakbang sa buhay. And I am telling you again, maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala, suporta, pagmamahal sa inyong lingkod, Renzo Tarot Channel. Hanggang sa susunod nating pagsasama, mga pinamahal kong soulmates na Pisces. Nasaan man kayo ngayon, ano man ang ginagawa nyo, maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. God bless us all.